So hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, we were going to do a makeup videos. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really to know you. Yung pinaka-last ko kasi na makeup videos is nung umuwi pa ako sa Coronadal, is the Latina makeup. At saka nakakagawa lang ako ng makeup videos. Sa room ko yun. Pero kasi sa Manila, meron kasi akong mga ka-roommates and nahihiya akong gumawa ng makeup videos. And I think today is the perfect time para gumawa ako ng makeup videos kasi ako lang mag-isa, and also one of my videos in YouTube are gaining views about graduation makeup. So I am going to teach you how to do your makeup. I mean, this makeup, you can apply this sa iyong sarili, and also to your kids. I mean, para sa lahat na to, and tinatago ko na yung makeup ko kasi medyo umiiwas ako sa makeup. For today's video, magagamit natin siya. This one, halongkatin natin yung mga kagamitan natin, and also kasi dahil na-miss ko din gumawa ng makeup tutorial. So I just want to share it with you para na rin makatipid kayo without hiring anyone. So let's do this. So ayun nga, kagagising ko lang and I have this pampainit sa umaga and 2 eggs. And after this, mag-workout naman ako. It's already 1:30 p.m. Kagigising ko lang. It's because I am certified unemployed. And wala akong magawa. So, let's do this. First of all, para maganda yung magiging result ng makeup nyo. So, ito dapat bago kayo makeup, linisin nyo muna or bagong ligo kayo. You can use anything na cleanser ninyo. So, yeah. Ito yung ginagamit ko kasi I have oily skin. Gumagamit ako ng mga cleanser na. And it's really effective. I mean, not all, pero ngayon ko lang kasi na-discover. Also, the moisturizer. Oil control pala ito, and maganda rin siyang gawing base before putting anything to your face. So, yeah. Maganda rin dito sa Celotex kasi water-based siya. Maganda siya para sa oil control. So, syempre, graduation tool. Gagamit talaga kayo ng anything foundation, kung ano yung meron kayo. And syempre, dapat match ng skin tone, hindi yung basta-basta lang kung naglalagay ng kung ano. Since this is a makeup tutorial, ito yung ginagamit ko dati when I was working in KCC Mall of Marvel. So, this is a YOU Cloud Touch in the shade cream beige. This is a cream beige. So, hindi ko alam kung color ko pa ba this. Kasi paubos na rin ito, ubusin ko na lang din siya. Kasi ginagamit ko na din sa mga makeup videos. So, maganda ito ha. Kasi, ano siya, yung parang easy to blend. Wala, may laman pa ba ito? Hindi ko alam, may laman pa ito. Feeling ko madami pa ito. And also, mabango to guys. Super bango niya. Alam mo, o-obsess talaga ako sa amoy nito. May naalala ako. Hindi pa yan. May naalala ako. Tawin na. Amoy ko to. Ayun niya na. Ayun niya na. Ayun niya na magpagamit. Pero sige, gagamitin natin siya. Ubusin natin siya kasi mahal to. Mas mahal pa to sa Maybelline. Ang bango niya talaga. Nakakainis. Ito pala guys, itong YOU Cloud Touch na to, meron na siya kasamang sunscreen. Kaya isa rin yun sa nagustuhan ko about this. Kasi may makeup ka na, may skincare ka pa. O diba? So, may blender ba ako? Hindi ko alam. So, gamitin natin yung blender. Siyempre, mag-blender tayo today. Sino ba kasi may sabi wala tayong blender? So, gamitin natin yung blender natin today. So, mag-blend tayo, blend. Ang ganda talaga nito, nakakainis. Alam mo na na-adapt niyo yung skin color na meron ka. Feeling ko bibili ako ulit nito. Hindi ako masyadong mahilig sa ano. So, dagdagan na lang natin. Ito yung ginagamit ko. Pero, since high coverage na to siya, itong Maybelline. So, nilalagay ko lang siya dun sa mga part na kailangan kong i-cover up kagaya ng eyebags. Yes. Ito yung eyebags na yan. Puyat pa more. Ito kayo ng dapat talaga ina-uninstall na yung Netflix eh. Ito ko lang siya nilalagay. Yung sa my lines. Yan. Makikita niyo yung difference. Dito sa eyes.
Nakita niyo yung difference na meron sa wala. Siyempre, makeup foundation to, so ika-cover up natin yung lahat. So, may bilhin pa rin yung gamit ko dito. So, ayun guys, tapos na tayo mag-foundation, mag-concealer, next, magpa-powder naman tayo. Dami naman kasi tea. So, dami naman yan tea. This is Dr. Sensitive Blur Powder. Hindi ko talaga mahanap yung powder brush ko guys, so ito na lang. Ito yung kung papatagalin nyo pa, pero sa akin kasi, since this is madali ang graduation makeup tutorial lang. Tapos na tayo mag-powder. So, next naman is gawin na natin yung eyes. So, sa eyes naman, sa liners, dapat hindi tayo naka-winged liners. Although, gagamit pa rin tayo ng liners para medyo mabuhayan naman yung mata natin, pero hindi dapat pack na pack yung liners natin. So, nakalimutan ko. So, gawin ko lang muna natin yung eyeshadow natin. So, sa color naman ng eyeshadow natin is dapat yung mga nude colors lang or yung mga pink lang. So, kahit anong pink eyeshadow dyan. Or nude. Yung gusto nyo. Pero since magbibibibihan tayo, para rin sa mga baby to, so gumamit na tayo ng pink. Or yung fresh, para yung effect niya is parang fresh makeup look. Pero kung gusto naman medyo gusto mo magmukhang Latina sa graduation mo, gumamit ka na ng nude. So, sa akin, gagamitin ko itong pink kasi gusto ko yung parang, alam mo yan, parang kinilig lang. And then, next is highlighter. So, kayo, kung ano gusto nyo highlighter gamitin nyo. Ano lang yung highlighter na meron kayo. So, I have here gold and light. So, gagamitin ko na lang itong light. Maglagay lang ako ng highlighter. Dito sa may inner part, palabas. Ayan, parang alam mo yun, parang ang fresh yung talaga sa graduation. So, ayan, meron na tayong highlighter. Next naman is liners natin. So, yun yung sinasabi ko kanina. Dapat, pag maglalagay tayo ng eyeliner, is huwag naman yung sobrang wing. And you know me naman na pagdating sa wing liner is lagi akong paka. Pero syempre, dapat ilulugar natin. So, this is a graduation makeup tutorial. This is a graduation yung pupuntahan mo, hindi naman party. So, medyo i-less natin. Ayan, ganun lang. Sakto lang yung eyeliners natin. So, next, you know what's next? So, mag-prepare na tayo. Yun. And then, after that, is yung kahit anong mascara nyo na lang. For me, I'm using this Etudo. So, ayun na nga, guys. Kanina pa ako nag-take yung videos, hindi pala siya nagre-record. So, tapos ko na yung kilay ko. So, every time pala, nagagawa kayo niya yung eyebrow nyo is mag-start kayo dito sa pinakabandang dulo. And tsaka niya siya hanggang dito sa may bandang gitna. And kung ano yung natira sa spoolie is yan yung ilalagay niyo sa my inner part. And that is the result. And after that, ginamitan ko siya ng mascara. Since dark brown yung aking pangkilay, nilagyan ko siya ng black mascara. So, be careful na lang pag maglalagay kayo. Kasi, once medyo nadiinan nyo, nagkamali kayo, so ulitin nyo siya kasi mag-titint talaga siya. So, yan. So, yung eyebrow ko. So, mag-proceed na tayo sa blush on. So, pag tayo sa blush on, siyempre dapat, light lang tayo. Yung mga mild lang na blush on. Huwag yung mga dark. Hindi naman, kasi dapat natural makeup look lang tayo dito. Yan. Yan, nakikita niyo ba yan? Yung parang normal lang. Hindi yung wala, ito yung meron. So, dapat, yan, blend. Ang magandang gawin sa blush is, kailangan mo lang siyang i-blend. Para mas maganda yung kalalabasan niya.
The more na biniblend mo siya, the more na mas nagiging maganda yung kakalabasan niya. So, yun na nga. So, this is the meron and this is the wala. So for me, it depends kasi yung paglagay ng blush on sa kung anong shape ng face mo. So, since ganito yung shape ng face ko, so I do it upwards para ma-lift din yung eyes ko. Dito lang siya sa bandang gilid ko siya nilalagay. Hindi ko na nilalagay dito sa my inner part. Dito lang siya sa labas. So, pagdating sa lips, dapat medyo pink-pink din tayo. So, tingnan natin kung anong lipstick meron tayo dito. Pagdating pala sa mga casual na occasion, lagi kong ginagamit is itong Maybelline Sensation Liquid Matte. So, hinahanap ko talaga yung shade nito, Bare Temptation. Ito yung shade na nahihirapan ako kasi lagi siyang sold out. Pag tinitignan ko siya sa mga beauty store or sa mga Watsons, lagi siyang out of stock. So, ito yung gagamitin ko for today. Yun, yung parang soft girl lang. Parang bait-baitan. I like it so much. Kaya hindi ko siya ginagamit po everyday kasi ginagamit ko lang siya talaga sa mga okasyon. Maglalagay rin tayo ng konting highlighter. Siyempre, sulitin na natin to dito sa taas. Since this is a makeup vlog, so gawin natin kompleto yung ating pag-contour. So, hanap tayo ng brush. So, yung pang-contour na ginamit ko is from Careline. Ngayon na ulit ako ng contour. So, syempre soft lang rin. Para hindi naman tayo mukhang kabayo pagdating sa graduation. So, dapat kalma lang tea. Alam mo yun, yung parang naarawan ka lang. Alam mo yung parang kinilig ka lang. Dito. I-retouch lang natin. Tapos syempre sa ilong. Para mas magmukhang natural yung contour natin. Dito lang siya sa dulo. Saka dito sa bandang dito. Lalagay ka na kahit anong pampakintag dyan. Lip gloss. Kung meron kayo lip gloss. Pero sa akin ngayon, ang gagawin ko is lip serum. So, yan. Alam mo yun, yung parang nadiligan ka lang. You see that? O, diba? Para ka lang, diba? Kaya mong gawin yun. Kaya mong gawin yan. Alam ko, kaya mong gawin yan sa sarili nyo. Kahit huwag na kayo mag-hire ng makeup artist. Diba? Kaya nyo gawin yan kung anong meron lang kayo nag-aabit. Am I going to finalize this look na ba? Ang ganda ko ba? Everything is pink. Bait-baitan lang si ate. So, pa-finalize ko lang itong look ko to and I'll be back. And there you go. So, ito na yung final look natin, guys. Ayan. Soft glam, baby girl lang siya. Kumbaga, ito yung mga ginagawa kong makeup kapag may nagpapa-makeup sa akin during their graduation or para sa pictorial nila. So, ganyan lang siya. Pink lang. Alam niyo yung parang kinilig lang. Alam niyo yung parang innocenteng makeup look. Ganon. Ito yung final look natin, guys. I know, kaya nyong gawin to sa sarili nyo. So, if yung parents nyo, lalo na kung high school pa lang naman, or elementary graduation, if hindi kaya, you can do it by yourself. Sundan nyo lang yung process nung ginawa kong sa look na to. If hindi kaya ng parents, wag ipilit. If hindi kaya ng parents, gawan na lang ng paraan. Pero it's your choice naman kung gusto nyo mag-hire ng makeup artist. So, this is the final look. And this look is, kapag may nagpapamakeup sa akin, ito yung ginagawa kong look. Pwede nyo itong gamitin sa elementary graduation, daycare graduation. Pwede rin to sa senior high school graduation, and also sa college graduation. So, itong look na, kita nyo yan. Magandang pang-partner dyan is dapat meron kayong pearl earrings during your graduation. Yun yung pinaka-casual na jewelry na masusuot nyo during your graduation. So, ayan. I hope you like this video. Please give me a thumbs up,
comment your suggestion, and don't forget to follow me on my social media account and subscribe to my YouTube channel. And I hope to see you again on my next vlog. Bye.